May pera? Ay! Ha? Kaya saan ka nagkaroon ng pera? 20,000 na nagpapautang ako. Nagpapautang ka sa galing ng pera mo? Ha? Ano trabaho mo? At ang trabaho Anong trabaho mo? Ano ang trabaho ng nanay mo? Ano? Mexica! Ha? Kapalapak mo Nangungupahan ka na. ako. Ayan ang kinakasama niya ngayon. Dadalhin ko ito ngayon sa SDC. Si Ma'am Solinda Lopez, yun yung anak. Okay, 51 years old. At nandito sa atin si Sir Roberto Lopez. Sir Roberto, ano nangyari po doon nung nagdidiskusyon kayo ng anak niyo? Ito po yung mga litrato pa rito. Okay, ba't po kayo nag-aaway doon, sir? Kasi po yung anak ko na yan, mahirap pong ikwento na baka hindi kayo maniwala. Madalas na ako sinasaktan yan. Nananakit po siya. Opo. Bakit po siya nananakit? Sa anong kadahilanan po? Ang kadahilanan po palagi niya sinasabi na ako daw ay ng babae. Pinabayaan ko sila. Gayon ang totoo po, kami ang iniwan ng nanay niya. Okay. Kaya po ako lumilipat kung saan-saang lugar para itago ko yung kahihiyan na ginagawa ng nanay niya. Sa totoo nga, sabi ko nga sa kanya, hindi ba kayo nasisihan na ang nanay ninyo ngayong huli, ang sinamahan ay wala pang 17 anyos? Okay. Tapos, totoo ba na pinapalayas po kayo ng anak niyo? Opo, sa bahay ko po. Dalawa na po binenta niyang bahay ko. So, wag po kayong umalis kasi bahay niyo naman po pala yun. Ma'am Solinda, magandang hapon. Hello po, sir. Salamat po. Salamat po, sir. Okay. Sir, Ma'am, salamat po. ma'am, bakit kayo nananakit po sa tatay niyo? Hindi po totoo yan. Sir, hindi po totoo yan, sir. Iniwan niya po kami ng 13 years. Pumunta po siya sa kabit niya. 1989 po nagja-Japan ako. Bumuwi lang po siya sa amin na nagja-Japan ako. Ang gusto ko po kapatid noon is 5 months old pa lang po. Iniwan niya kami. 13 years po siya nakitira doon sa kabit niya. Pero ang sinasabi niya po, yung mama niyo raw po ang nag-iwan sa kanya at sumama daw po sa isang 17 years old. Oo, totoo yan, sir. Pwede po kayong pumunta sa mga kapitbahay namin. Hindi totoo? Hindi po. At ako po, kaya po ganit pasensya na po kayo. Meron po kasi akong breast cancer 10 years ago. Ngayon po yung anak ko, PWD, nasa ospital po kami. Halos doon na po kami tumira sa ospital, sir. Hindi lang po ako makapila sa inyo. Sa totoo lang po, ako po gusto ko talagang pumunta sa inyo at gusto ko lang po malaman ang karapatan ko, sir. Kasi po patay na ang nanay ko. Ako po nagpundar ng bahay namin. Tapos po sasabihin niya sa akin ngayon kahit isang pako, wala daw po ako dyan. Wala po yung trabaho, sir. Simula sa pool kami ng mga bata kami. Okay. OFW po kayo dati, ma'am. Opo, since 1989 po to 2003. Ang bahay po namin, dati po kami sa Valenzuela, yung mga pinagtanggalan po ng mga kisame doon, yung po ang bahay namin, lupa lang po, puro lang po plywood. Opo. Ngayon po pag umuulan talaga nagpo-flow po doon yung tubig, wala po siya sa amin. Umuwi lang po siya sa amin 1989 na nakakapag-Japan na po ako. Sino po nakatitulo sa ano po? Kanino pangalan po yung nasa titulo? Kanino po nakatitulo yung property? Right lang po yan, sir. Wala pa pong titulo. Rights Ito pa lang. po, sir. Opo. 180 square meter po yun. Sala. Kwarto namin mag-ina, pinagawa ko po yun bago ako umuwi ng 2003. Pati po bakod pinagawa ko. Yung likod po yung kusina at saka bahay ng kapatid ko. At bahay ng lola kong pinatayo namin. Binenta niya na po lahat, sir. Apat na po ang nabenta niya. Yung sa akin na lang po ang natitira. Meron din po kami sa barangay, sir. Chairman Ronnie Masaway. Sir Idol. Chairman, nire-refer na lang namin ito sa inyo kasi ito po yung mag-ama na nag-aaway. Baka pwede hong mamagitan kayo. Tingnan po kung paano ayusin silang dalawa. Po kami magkakasundo niya na kailang beses na po kami. Ay, Sa barangay. karoon na po kasi ng pag-uusap yan, Senator doon sa barangay. Opo. Pero tila hindi yata sila magkasundo. Sabi ko nga, iharap sa akin mesa para ako mismo makipag-usap. Opo. Pero since si
turingan kasi kami namin dyan magpupare. Opo. Kaya sabi ko, bakit hindi nyo pag-usapan kasi ano naman kayo, magtatay, importante na ang pag-uusap ay nasa pagitan ninyong dalawa. Tama. Kaya lang, base doon sa mga kwento, talagang hindi na magkakasundo dahil mayroon na kasing sinasabi, binabanggit na pananakit. So, minabuti ko na pare na magpunta po sa inyo para idulog yung problema. Opo. Baka sakali sa pamamagitan po ninyo, Opo. mabigyan ng pagkakataon na sila ay magkasundo. Okay, pero Chairman, sir, sa tingin niyo po, sino may problema sa kanilang dalawa? Base po sa inyong pag-iimbestiga, Chairman. Kasi hindi ko pa naman na yung buong pagka-detalye ng kanilang dahilan, ng Opo. problema. Opo. Dito, ang nakakausap ko pa lamang po, si Paring Bert. Pero ni minsan, hindi ko pa po kasi nakausap si Paring Sol. So, hindi ko masabi kung sino sa kanila nagsasabi dahil hindi ko pa po nakakausap, sir. Ma'am Solinda, Nanay ko, may blatter po kami. Ma'am Solinda, po pwede ho ba na samahan ko kay Chairman at Sir. subukan namin ho kayo pag-ayusin? Gusto ko po kayo na lang po talaga makakaayos sa amin, sir. Kaya nga po. Sir, gusto ko po malaman yung karapatan ko. OFW po ako. Kaya nga po, Ang tagal ma'am. ko po nag-OFW, pinatayo ko po, pinaghirapan ko yan para sa nanay ko. Okay, kaya Ilang nga, taon niya po kami ma'am. iniwan. Ma'am, okay, ganito po sa harap ni Chairman, sasama kami, pag-aayusin namin kayo, of course, kasama kami na makikipag-usap sa inyong dalawa para magkaayos na kayo kasi magtatay po kayo eh. Tay, hindi lang totoo na sumama sa 17 years old yung misis ninyo. Ang totoo po niyan, sa edad ko po na 78, wala na po akong dinadasal sa Panginoon Diyos na sana yung natitira kong konting buhay ay magkaroon ng katahimikan. Kaya po ako naglakas loob sa inyo. Sa dami po ng napanood ko na sa inyo, sa pagsubaybay ko sa inyo, yung nanay na nag-OFW, pinaayos, pinagawa yung bahay, sinampal ng tsinelas ang nanay. Napanood ko lahat po yun. Sige. Mabenta po yung bahay na pinaghirapan ko. Yun na lang po natitira sa amin. Ang gusto niya po mabenta pa yun. Kaya po kami nag-aaway. Meron po akong mga record na papakita ko po sa inyo, pati po yung bayar ng bahay. Pero kanino po nakapangalan yung rights, ma'am? Sa nanay ko po, yung mga best friend po at pinaglalabahan ng nanay ko noon. Nung 1989 po kasi nag-Japan na ako. Yung mga 1986 po o 87. Bakit niyo po naisip na ibenta? Ang sinasabi ko po, sinasabi niya, siguro ko kung talagang may bahay siya at totoong nanggaling sa pagjajapan niya, hindi ka mangungupahan ng 14.5 taon. Binenta mo ang 2 bahay ko. 2 bahay ko ang binenta mo. Piti yung asawa niya, andito po lahat ang katibayan, ma'am. Wala sinasabi yan. Okay, so tatay and nanay Solinda, ganito po. Nangyayari po kasi sa ari-arian, kumbaga, ang nagiging pag-aaway po natin. Pero ano po ba ang pinakagusto niyo pong mangyari, tatay? Ang buhay ko ay konti na lang. Kaya ako tumakbo dito sa akin Idol Tulpo. Marami na akong napanood sa kanya, mga inaapi ng mga anak, inakampi yung mga bahay, nakikitira lang. Pagkatapos gusto mapunta sa kanya. Pinasisinungalingan, hindi po pwedeng mangupahan ng 14 na taon ang isang wala pang asawa maliban doon sa anak niya sa hapon ng 14 na taon kang mangungupahan kung ikaw po ay may bahay. Maliwanag po yun. Paano mo na, ang unang ginawa niya sa akin, ipinahuli ko doon sa kakilala niyang pulis, ang balak pala niya, ibenta yung isang bahay ko. Nung nakakulong na po ako sa Muntinlupa, ginawa niya, pinapirma ko sa isang pagbebenta ng bahay, ang sabi niya po, hindi ko daw po ito bahay. Ibinenta niya po yun,
Sinabi niya, hindi ko po bahay. Ano po ang gusto niyo pong mangyari po? Gusto ko po umalis na siya doon sa bahay ko kasi pinakibabangan naman niya po yung 2 bahay ko. At Okay. lahat ng sinasabi niya walang katotohanan. Ang lupa, ang right ng lupa, 2009, nandito ang ebidensya ko na ako ay dinimanda ng may-ari ng lupa. Dinimanda ako ng may-ari ng lupa ng twice. Ang nakalagay po rito, umalis ako sa lupang pag-aari nila na matagal ko nang inako pa na hindi naman ako nagbabayad ng anuman renta. Wala po ang nanay niya rito pangalan kahit ano. Kung meron siyang hawak, dapat ilabas niya. Ako po ay nag-aano na, yun na lang konti na lang yung buhay ko. Sana marami ko sakit. Wala naman nung tumitingin sa akin. Hindi ko tinitignan yan. Miski andyan ang mga litrato, mga ano. Miski siya, tanongin nyo, sa buong buhay niya ba sinilip niya na ako? Okay. Sa buong buhay niya ba nabigyan niya? Biro nyo nung na-COVID ako, ay andyan ang litrato. Lalabas ako para ako bumili ng kakainin ko. Lalabas ako para bumili ko ng gamot ko. Nakasaklay po ako. Okay, tatay. So, nagigets ko na po yung point nyo na parang kumbaga, i-check man lang po yung tatay nila. Opo. Pero tatay, magkasama po ba kayo ni Ma'am Solinda sa iisang bahay? Paano po ba ang setup po ninyo, tatay? Sa taas po siya, sa baba ako. Okay, so parang nasa iisang building lang po kayo. Opo. So ngayon, tatay, paano po, sa pag-uwi niyo po ngayon, kasi tatay, i-schedule po natin to. Opo, alam ko po. Para po, Ma'am Solinda, ito pong tanggapan ni Idol Rafi, tatay, and Ma'am Solinda, pag-uusapin namin kayo po sa barangay. Kasi po, mahirap naman po na magsasampahan po agad kayo ng kaso, lalo na po't magkakamag-anak naman po kayo, actually pamilya, no, nang hindi po nakakapag-usap ng maayos. Okay? Ma'am Solinda, siguro for the meantime, madam, wag nyo na muna pong lapitan si tatay. Wag nyo na muna pong sigaw-sigawan, wag nyo pong puntahan. Ceasefire muna po tayo, madam. Tatay, gaya po ng nabanggit ko, ceasefire to. Wag nyo pong lalapitan si Solinda, hindi rin po kayo lalapitan ni Solinda, hindi po kayo mag-uusap mamaya hanggat hindi po natin kayo masasamahan sa barangay dahil ito po ay i-schedule natin, tatay. Wala mo nang pakialamanan, hindi kayo magsisigawan, walang sakitan, hindi mo susugurin si Solinda, hindi nyo rin po susugurin, Ma'am Solinda, si Tatay Roberto. Okay po ba yun, ma'am? Yung ganong deal po muna natin. Opo. Okay? Ilan po na pong hindi nag-uusap. Okay. Pero ito po, tatay, coordinated na rin po namin sa barangay para po doon sa safety po ninyong dalawa na wala mo na po talagang pakialamanan hanggat hindi po namin kayo nasasamahan sa barangay.